Okay guys, a blessed day to all of you. At ngayon nga guys, papasyalan natin yung farm ni Don Danilo Mariano. Ayan, so papasyalan natin guys tong farm na maraming gulay. Actually, bagong kakatime lang tong mga gulay guys. Yung iba late mga past 2 months na yan. So nakita nyo yun guys, yung gulay, mga sitaw. Yan, yung okra. At yung okra to, first time na ina-harvest namin ngayon yan. At talaga hindi pa siya talaga magulang yung bunga, talaga tamang talaga yung laki niya talaga ng mga bunga. So basta talaga yan guys, yung okra, ilaga lang yan, sausaw lang yan sa suka or sa bagoong guys. Panalo. So nakarami rin kami ng konti niya sa okra sa pag-harvest na yan. At nakaingan nyo guys mag-harvest talaga sa mga gulay. Talagang manang mo talaga yung yung fresh. At sa paligid niyan guys, malawak yan by the way. Sa farm ni Don Danilo Mariano. Yan. So yan, tuloy-tuloy na po yung harvest namin ng okra. At pang-almusal nga namin. At din meron din tayo dito guys na talong, mag-harvest din kami ng talong. Ano yun kasi yan guys, okra, then talong. Ngayon nakita nyo kanina sa unahan ng video natin is yung sitaw. May sitaw doon. Nauna yung sitaw actually. Namumungay pa yung mga sitaw. At sunod yung okra, then talong. And then sa mga gilid nun yung mga kamoting kahoy. And then sa may bandang unahan, may okra pa rin doon kanina. Sa unang nakita ng video, may bago pang tanim na doon. Mamumunga na yan siguro after 1 week, 2 weeks. Meron na, pwede na mag-harvest guys. So dito guys, yung mga talong, ito, mga nauna itong actually natanim itong mga talong na to. Kaya ilang beses na namin na-harvest yan actually guys, yung mga talong na to. At continuous pa rin yung pagbubunga na ito ng mga talong na to. Ang size nito guys, mga small medium lang, hindi siya ganong kalakihan. Tama lang talaga. So yan gagawin namin sa talong tsaka sa okra. Yan, ilalaga lang namin to guys. Pang sausaw lang talaga to sa suka. Panalo na talaga. And then yung sitaw, hindi pa talaga natin pwede ma-harvest. Nag-try kami ng mga ilang piraso lang. Yung may mga tamang haba na lang try namin. Iba kasi iba talaga yung guys, yung mga gulay na galing sa farm talaga na bagong pitas talaga. Iba talaga yung lasa talaga ng bagong pitas talaga. Talagang maano mo yung lasa ng gulay. So yun guys, another day natin, papasyal tayo ulit dito sa farm na to. Yung marami na talagang bunga na talaga. Yung marami ng pipitas. And guys, meron din pala dito mga upo. Ayan. Talaga sa inyo mga upo rin. May mga upo din dito. And then ampalaya. Ampalaya, upo, kalabasa I believe nakamumunga bagong pa lang, bagong gumagapang pala yung yung kalabasa. So siguro mga 1 month pa siguro to abutin bago makapagano ng kalabasa, gumapang ng marami at mamulaklak, mamunga. So 2 months siguro baka yun mamunga na yung mga kalabasa. For now mo tayo, talong, okra, sitaw, yan naman natin. Yung upo, nagsawa talaga sa upo. Sa upo guys, everyday. Lana kung gigisa lang sa sardinas yan. Okay na to. Pwede na ulam na. So yan, kita nyo guys, nakarami kami. Pangalmusal lang yan guys, pangalmusal lang yan. Ilalaga lang talaga yan. At dito rin sa farm na to, meron din kaming alaga dito actually na mga bibe. Yung mga manok talaga actually hindi masyado yung bibe, talagang marami ngayon kasi bigay ito ng inanak namin na si RV and si Kim. At sila kumpare nga, kumpare ang nagbigay sa amin nito. So yun, salamat sa inyo. Ay nakita nyo guys yung lawak ng lupa na yan. O diba, sana all so pwede pang taniman ng marami yan guys. At soon mga ilang yan, may tanim na yan guys, marami dyan. So yun nga, mga ilang, sabi ko sa inyo kanina, yung ilang peraso ng sitaw para matikman lang talaga guys. At i-end up natin yung video ngayon. At for next visit natin, sigurado marami natin mapipitas dito at iba-ibang klase ng mga gulay na. So thank you once again guys, and God bless us all.